Natin ang hepe muli ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, si retired Colonel Atanasio Macalan. Colonel Macalan, magandang hapon. Welcome po muli sa QRT. Kamusta na po ang lagay ninyo? Magandang hapon kasama ng Emil at magandang hapon sa lahat ng kikinig. Sa ngayon, ang panahon dito sa Cagayan ay ito magandang trade. Meron pa hubang mga lugar, mga barangay, mga bayan, munisipalidad na patuloy pong lubog sa tubig hanggang sa mga oras na ito, Colonel, sir? Awa ng Diyos sa mga Emil, pasabal na lahat ang kalsada ngayon dito at ang mga palayan, nakikita na rin ng mga baranim. Subalit itong daan na araw kahapon ay tumaas na ng tubig ng Cagayan River. Nang dahil malakas ang ulan sa karatid ng probinsya katulad ng Isabela, Visaya at saka itong Apayao at Kalinga. Kasi itong Cagayan River cut basin ito sa buong Region 2. Kaya tumaas yung tubig kanina as of 1 p.m. kanina is 7.7 meters ang kataas ng tubig dito sa Bunton Bridge. Colonel, meron ho ba tayong mga kababayang inilikas at kamusta po ang kanilang kalagayan ngayon, kung meron man? Sa evacuation, evacuated family is 32 families sa San Juan Elementary School. At dito sa may barangay San Juan yan sa Palestero, ang sasabi ko sa iyo, kasama Kevin, 32 families sa barangay hall. At dito rin sa Tuguegarao, sa pinakanawan na national bridge ay patipag na rin sa as of now. Dahil nag-overflow yung tubig sa tulay na yan. At Apulog naman, meron natitira pa na totally 21 damages of houses. At partially meron 25 partially damaged na bahay rin. Yung totally damaged, I should say, is 21. Partially damaged is 20 dito sa Abulog yan. At sa Claveria, isang partially damaged sa bahay. Sa Santa Practices naman, all sa sa northwestern of Cagayan is 2 totally damaged houses sa Santa Practices Municipality. Colonel, bukod po dito sa mga binabanggit ninyo, mga istrukturang gumuho, yung pong mga insidente naman ng pagguho ng lupa, yung mga landslide, nakailang insidente po kayo ayon sa inyong monitoring, sir? Nung nakaraang araw ng November 6, meron isang bahay sa Taclaveria na nalandslide at natabunan isang lalaki doon na siya ang nagpapantay sa bahay nila. Yun ang monitor namin. Isang landslide ng landslide na bahay. So far, Colonel, meron ho ba tayong mga naitalang casualties at kung ilan po, baka pwede nyo isa publiko, sir? Ang casualties, all in all, is 4 yung casualties. Dito sa may Aparing, isa. Dito sa may Pagdaw, isa rin. At sa Claveria, 2. Yun ang naitalang casualties nagdulot doon sa flashlight. Meron po bang mga munisipalidad o bayan na hindi pa rin ho ma-access o hindi pa rin marating hanggang sa mga sandaling ito, sir? Sa ngayon, wala na. Kasamang Emil, lahat na ay passable na. Yung national at saka yung interior road, passable na kayo sa lahat. So, maganda ng panahon ngayon dito at kasi nakikita natin sa mga palayan. So, ibig sabihin na unti-unti magiging normal na yung damage na bayan. Colonel, may estimate na po ba tayo sa pinsala sa agrikultura
at infrastruktura kung magkano? Meron na tayong estimate cost ng damages sa agrikultura ay meron tayong 40 million, I should say, 40 million 798,302 pesos. At sa infrastructure naman, estimated cost is 40 million. To make it 80 million 798,302 pesos. Colonel, bilang Panghuli, meron ho ba kayong mga pangunahing pangangailangan pa na gusto nyo hong iparating sa mga kinauukulan at sa ating mga kababayan? Opo, kailangan pang ang mga relief goods dito sa mga evacuation center. At yon yung ibig sabihin, yung pagkain at yung hindi pagkain. At baka pwede naman natin tulungan yung mga tao o pamilya na na-wash out yung bahay nila. Kailangan yung mga building materials. Kung meron man lang magbigay sana, it's very much welcome sa mga kababayan natin dito sa Cagayan nang dahil sa napinsala sa flash flood dito. At isa pa, ako, yung nakakalomoral dito, yung unting naipon nila na ani na magandang klase noon. Dahil yun na, mababa ang presyo ng ani ngayon, yung mga palay, i-stock nila sa bahay nila. Subalit yung abutan ng malaking tubig, kaya basang-basa yung mga palayan nila. I think this should be addressed also by the national government. Mga kapuso, ang head ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, si retired Colonel Atanasio Macalan. Colonel Macalan, magandang hapon. Maraming salamat. Magandang hapon at maraming salamat at yung kahangin sa pagtuturo.